أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So alhamdulillah, tayo ay nagpapasalamat sa Allah dahil tayo na naman ay inabutan ng umagang ito, no? So magandang umaga sa ating lahat. So alhamdulillah, ilang araw na tayo nagpapasting at palagi natin hinihiling, lagi tayong nagdudua o nanalangin na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga amal natin na mga mabubuti ngayong buwan ng Ramadan. Mashallah. Para sa mga kapatid namin na kamusliman, halimbawa kung mayroon kang kamag-anak, relative, kapatid, tito, basta ikaw ay kung ikaw ay may kamag-anak na mayroon pa kayong alitan o mayroon pa kayong hindi pa kayo nag-uusap sa buwan ng Ramadan, ay habang maaga pa ay nararapat lamang na kayo ay magkausap na, no? Nararapat lamang na kayo ay mag-usap na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Alisin na natin yung tinatawag na pride, dahil kung ang iyong kapatid sa relihiyong Islam ay makipagkaibigan ka sa kanya, kasundo, mahalin mo yung kaibigan mo, yung relative mo, so wala naman mababawas sa atin, walang mababawas sa ating mga balat, hindi gaya ay walang mababawas sa ating pagkatao mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bilang isang Muslim, ang ating gagawin ngayong buwan ng Ramadan ay tinatawag na tawbah, yung pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa Islam. Bakit ba natin kailangan magbalik loob o kailangan natin tawbah sa Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil lahat ng angkan ni Adam, lahat ng angkan ni Adam alayhi salam ay lahat po nagkakamali, no? Walang perpekto sa atin. Ito man ay maging ustad, maging imam, maging hafid, maging ulama, no? Kung ano yung katayuan natin, lahat ng tao ay nagkakamali or nakakagawa ng mga kasalanan na ipinagbabawal ng ating relihiyon. Ay nararapat lamang sa isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay marunong pasalamat, marunong humingi ng kapatawaran sa kanyang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alam po natin na ang buwan ng Ramadan ito ay kasama sa haligi ng ating relihiyon, no? Ang Ramadan ay ito po ay kasama sa haligi ng Islam, no? Kaya ang dalil ay yung hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, bunyal Islam ala khams, sabihin itinatag ang relihiyong Islam sa 5 haligi. Sabihin ang Islam ay mayroong 5 haligi mga kapatid sa Islam. Ano yung 5 haligi ng Islam? So, ito po ay halos lahat ng mga tao ay lagi natin naririnig o popular sa atin ang hadith na ito. Pero ang kulang na lang sa atin ay kung papaano natin isasagawa, papaano natin isasabuhay ang 5 haligi ng Islam mga kapatid sa Islam. Sabi na naman ng iba, ulit-ulit na lang si ganito, no? So alam po natin yan, yung 5 haligi ng
Islam ay alam po ng lahat ng bayan. Kasi lagi natin naririnig yan sa ating mga ulama. Unang haligi ng relihiyong Islam ay yung shahadatain, yung pagbigkas natin ng ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Yung pagsasaksi natin, pagsasaksi natin na wala ng karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, at yung pagsasaksi natin na katotohanan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah, o di kaya alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kaniyang sugo, no? So yan yung unang haligi ng Islam, yung pagsasaksi natin na wala ng karapat-dapat na sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsasaksi natin na katotohanan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin ni Allah at kaniyang huling sugo sa mga propeta, no? Sabihin ang pinakahuling sugo, pinakahuling propeta na darating ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maliban kay Propeta Muhammad ay wala nang darating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya tayo ay napakaswerte dahil kung saan ay naabutan natin o ang ating naging propeta ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bakit? Dahil alam po natin na napakaraming mga tao na iba-iba ang kanyang relihiyon, no? Merong sa Pilipinas, meron tayong may relihiyon na Katoliko, may relihiyon na Iglesia, may relihiyon na Saksi ni Jehovah, may relihiyon na basta marami, hindi natin alam kung anong iba-iba ng mga relihiyon, no? So alhamdulillah, bilang isang Muslim, tayo ay nasa relihiyong Islam. So sa dami-dami ng relihiyon dito sa mundo so iisa lamang po yung tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala na relihiyon. Yun yung relihiyon na Islam. Yun yung relihiyon Islam. Kaya para sa mga kababayan namin na mga Pilipino, kung halimbawa ay wala ka pang knowledge, wala ka pang kaalaman tungkol sa Islam, ay pwede mong pag-aralan, pwede mong subukan na magbasa-basa kung ano talaga yung relihiyong Islam sa Islam. Dahil sa panahon natin ngayon ay parang nagiging baliktad na. Bakit nagiging baliktad na, no? Dahil meron tayong mga kapatid o meron tayong mga kababayan sa Pilipinas na kung saan na ang kanilang tatay, ang kanilang nanay, kanilang mga apu-apuan ay mga Kristiyano, hindi Islam ang kanyang relihiyon, no? Hindi sila mga Muslim. Ngunit dahil sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ay ginabayan ni Allah at naitindihan nila na ang Islam pala ang tunay na relihiyon, ay sa ngayon ay sila na ay mga Muslim. Subhanallah. Allah. So yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Problema ay nagiging baliktad na dahil yung mga kamusliman, tayong mga Maranao, yung mga Tausug, Maguindanao, Iyakan, Iranon, Sulog, na kung saan ay nakikigaya, no? Nakikigaya rin sila sa mga hindi Muslim. Umalis sila doon sa relihiyong Islam. Subhanallah. Nakakalungkot mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na relihiyon. Ngunit tayo na naman ay meron tayong mga kapatid na kung saan ay binabaliwala nila yung pagiging Muslim at sila ay hindi nila mapapansin o napapansin na sila pala ay nawawala doon sa relihiyong Islam. Bakit natin nasabi yun, no? Bakit natin nasabi na sila ay nawawala sa relihiyong Islam? Halimbawa, kung tingnan natin, itesting natin, pag tinanong natin kung ano yung Islam, no? Halimbawa, kung tanungin mo kung ano ba yung Islam pero hindi niya masasagot, no?
Marunong ka ba magbasa ng Quran? Subhanallah. Napakaraming mga tao mga kapatid sa Islam na ang kanyang relihiyong Islam ngunit hindi marunong magbasa ng Quran. Maraming mga Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, Iranon, ano yung klaseng tribo nang sabi nila ay sila ay mga Muslim, Islam ang kanilang relihiyon, ngunit hindi sila marunong magbasa ng Quran. Hindi sila marunong magsala. Nagsasala lang sila tuwing Eid al-Adha o Eid al-Fitr. Subhanallah. Meron pang tao na hindi na nakakapagsala sa mosque. So paano mo sasabihin na ikaw ay Muslim? Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pangalawang haligi ng Islam ay yung tinatawag na iqamus salah, no? Yung iqamus salah. Yung pagsasala natin, yung pagtatayo natin ng salah. Ito yung salatul dhuhr, salatul salatul asr, salatul maghrib, salatul isya, yung subuh, no? So yan yung limang sala. Yung limang sala na yan ay obligado sa lahat ng Muslim, no? Yung sala na yan, yung limang sala, yung dhuhr, asr, maghrib, isya, subuh, ay kinakailangan natin yan itayo. Kung kinakailangan natin yan isagawa araw-araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil po ang sala ay ito ay wajib, ito ay obligado sa lahat ng Muslim. Obligado sa lahat ng Muslim na ang kanyang relihiyon ay Islam. Kapag ang iyong relihiyon ay Islam, naniniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa iyong propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay obligado sa iyo na ikaw ay magsala. Araw-araw yun mga kapatid sa Islam. Dahil kung hindi ka magsala ay magkakaroon ka ng kasalanan. No? Magkakaroon ka ng kasalanan. Alam po natin, bawat isa sa atin, lahat tayo ay nakakaalam na ang sala ay ito ay susi ng paraiso. Pero ang problema kasi hindi natin isinasagawa. Hindi natin isinasagawa yung alam natin. So ang kulang sa atin mga kapatid sa Islam ay yung paano natin isa sa buhay, paano natin isasagawa yung ating relihiyong Islam. Kaya habang maaga pa ay gawin na natin kung ano yung dapat natin gawin, dahil hindi natin alam mamaya, bukas, ang araw, kung kailan natin iiwan ang mundong ito. Subhanallah. So pangatlo po na panghahaligi ng Islam ay yung tinatawag na idao zakah, yung zakat natin, no? Yung mga kayamanan natin. So kailangan natin tanggalan ng zakat kapag ito ay nakanisab. No? Kapag umabot dun sa nisab ay kinakailangan ay tanggalan mo ng zakat yung kayamanan mo. Di pwede na yung zakat ng kayamanan mo ay kakainin mo, dahil yan po ay pinagbabawal ng ating relihiyong Islam. Pangapat na haligi ng Islam ay yung Saum Ramadan, yung pag-ayon mo sa buwan ng Ramadan. No? Ito yung pang-apat na haligi ng Islam mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yung Saum yung Saum Ramadan, pag-ayon sa buwan ng Ramadan, ay ito po ay obligado sa lahat ng Muslim na ang kanyang relihiyon ay Islam. Siya ay balik, no? O yung kanyang akal, no? Dahil ang isang tao ay, halimbawa kung ang isang Kristiyano o isang Hudyo ay hindi po iniobligado sa mga Hudyo ang pag-aayon sa buwan ng Ramadan. O di kaya yung mga balyo, no, yung mga kulang-kulang sa utak ay hindi po obligado sa kanila na mag-fasting sa buwan ng Ramadan. Pero kung ikaw ay matino pa yung utak mo, so obligado po na ikaw ay mag-ayon sa buwan ng Ramadan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil kapag hindi mo yan isinagawa, hindi tayo nag-ayon sa buwan ng Ramadan, ay tayo ay paparusahan ng Allah subhanahu wa